Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, akidah at tiyatalakay pa rin natin yung sihir o yung salamangka. At ito nga, chapter 24, Babu ma jaa fi sihri ay minal wa'idi fihi wat tahdhiri minhu. Ang kabanata sa mga nababanggit sa mga batayan tungkol sa sihir, sa salamangka, at ang mga pangaral at babala laban dito. So, nandito na tayo sa pagtalakay sa haddus sihir o haddus sahir, yung parusa sa salamangkero. Yung parusa sa salamangkero. Nang sihir nga, nalalaman natin, as-sihru muharram, ito nga ay pinagbabawal dahil ito ay kufur kay Allah at ito ay taliwas sa iman at taliwas sa tauhid. Kufur at shirk. So tinukoy na had ang parusa sa sahir, kasi had, ibig sabihin nga ng had, tukoy ang kanyang parusa. At dito had bilang parusang kamatayan. Had na kumbaga yung opposite nito, kumbaga yung ta'zir. Ta'zir, ibig sabihin, kapag sinabing ta'zir o yu'azzar, ang parusa niya ay nakasalalay sa kung ano ang gustong ipataw ng pinuno o ng judge doon sa tao. Pero kapag merong had, tukoy na parusa sa Quran at sa Sunnah, had ang tawag doon. Kasi nga, ang haddus sahir, al-katlu, so papatawan siya ng parusang kamatayan. Pero syempre, ang parusang kamatayan na ito para sa sahir, katulad nga ng palagi nating natatalakay, so merong pagpapatibay, kumbaga, na siya nga ay nagkasala, mag-iimbestiga, may investigasyon, bibigyan ng pagkakataon yung sahir na magtauba, at syempre pagtanggol naman niya yung sarili niya kung hindi naman talaga siya sahir. At syempre merong hukom na maghahatol, hindi basta-basta, bara-bara, na porke napagbintangan lang yung tao na mangkukulam, babarilin mo na sa ulo. Katulad nung utak pulbura ng mga terorista. So hindi pwede na ang parusang kamatayan kailanman ay gagawin ng bara-bara, katulad nga ng palagi nating natatalakay kung paanong pinatay si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu at iba pang mga Muslim na pinapatay ng mga terorista dahil hindi nila kapanalig. Hindi ganoon ang Islam. Ang Islam, bago pa man nagkaroon ng sistema na judiciary, ang mga kuffar, di ba ngayon sa Pilipinas halimbawa, meron tayong tinatawag na judiciary, na nandoon yung hukom, yung mga judge, tapos ang pinakamataas na judiciary, ang Supreme Court, ang trabaho nila maghatol sa sino mang napagbibintangan na nilabag nila ang batas. Yun yung trabaho nila. So bago pa man nagkaroon ng mga ganito, sa Islam, napagtibay na kailangan mayroong paglilinaw kung ano yung kasalanan, ano yung kanyang mga parusa, ano yung kanyang mga karapatan, at bibigyan yung tao ng karapatan na ipagtanggol ang kanyang sarili habang nag-iimbestiga o habang nagkakaroon ng paglilitis. At saka lamang bababa ang hatol, at ang hatol ay ipapatupad din ng gobyerno ng Muslim. Hindi pwedeng isang tao lang o isang grupo lang na sila na rin yung, kumbaga, berdugo, sila na rin yung tagapaghatol, sila na rin yung pulis. Hindi pwede. Lalo naman kung isang tao lang to na lahat siya na. Kumbaga, mayroon isang tarantado talagang terorista, o siya na rin yung naghatol, siya na yung nag-imbestiga kuno, siya na rin yung nagpatibay ng hatol, at siya na rin yung babaril sa ulo. So walang ganun sa Islam. Kaya nga mapanganib yung kalagayan ng mga terorista, maaring nagpapatupad na nga sila ng batas na hindi batas ni Allah. O inaayawan talaga nila ang batas ni Allah. Kaya nga bandang huli di ba yung doon sa hadith, na sila ay tatama at tatagos na katulad ng bala ng pana sa tinamaan,
nito. So ganun sila sa Islam. So merong mga dalil, syempre, ang haddus sahir, ang parusang kamatayan para sa salamangkero. At syempre, sa salamangkero na ito, natukoy na natin, di ba, na yung salamangka, ay maaring ito ay salamangka na mayroong kaugnayan sa karunungang itim talaga, na mayroong ugnayan ang salamangkero sa demonyo. At meron din namang salamangka na yung nga tricks lang, katulad ng nangyayari sa mga magic. Ganon. So dito, ang haddus sahir, lilinawin lang natin, ito primarily ay para doon sa mangkukulam. Yung mangkukulam na nangkukulam sa mga tao sa iba't ibang paraan ng pangkukulam. Ito man ay pambabarang, yung katulad ng yung kilalang pangkukulam doon sa Samar at iba pang mga lugar, yung salagubang, yung ginagamit nilang paraan o iba pang paraan ng kulam, sila yung mayroong pangunahing ganitong had. Pero yung iba pang mga gumagawa ng magic, so pwede silang maparusahan din ng gobyerno ng Muslim, depende sa kung ano ang mapagdidesisyonan ng hukom sa lugar na yun. So unang dalil, maruya an Jundub marfu'an haddas sahir darbahu bis-sayf. Iniulat ito ni Imam at-Tirmidhi na ayon sa iniulat ni Jundub na ang parusa sa salamangkero sa mangkukulam, sabihin na lang natin dito sa context dito mangkukulam, ay ang pagtaga sa kanya sa pamagitan ng espada. Ibig sabihin parusang kamatayan. Ngayon maaring mangyayari kasi na yung parusang kamatayan, maaring hindi sa pamagitan ng espada. Halimbawa, mayroong mga bansang Muslim, pinatutupad nilang firing squad o yung pagbigti. Halimbawa, ng panahon ng mga crusaders, yung mga crusaders binibigti nila sa Salahuddin al-Ayyubi. Pero syempre, meron din silang talagang pinugutan ng ulo pero iba-iba yung naging paraan ng pagpatay sa kanila. Pero dito, sa sahir, sa salamangkero o sa mangkukulam specifically, ay ang parusang kamatayan sa pamagitan ng espada. Pangalawa, maruya an Omar bin Khattab radiyallahu anhu annahu kataba ila ammalihi aniktulu kulla sahirin wa sahiratin. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari na sinabi nga na si Omar bin Khattab radiyallahu anhu nagpadala siya ng utos sa kanyang mga opisyal ng kanyang gobyerno, kasi tinutukoy dito siya ay khalifa na. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari kasi syempre ang presidents ng batas na ito ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu, syempre yung utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So patayin daw ang bawat mangkukulam na lalaki o babae. Patayin ang mangkukulam na lalaki o babae. Din nga, masaha an Hafsa ummul mu'minin annaha umirat bikatli jariyatin laha saharatha fakatalat. So meron pang isang naiulat mula kay Hafsa na anak ni Omar, siya ay ummul mu'minin, asawa din siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Hafsa na anak ni Omar, na inutusan daw ni Omar bin Khattab radiyallahu anhu si Hafsa na patayin yung kanyang alipin na babae na nangkulam sa kanya. So si Hafsa, kinulam daw siya ng kanyang alipin na babae. Pero syempre ito ay utos o kaya had ng pagpapataw ng parusang kamatayan dahil sa pagkakaroon muna ng investigasyon at pagpapatibay muna. So ito iniulat ni Imam Malik sa kanyang Muwatta na nagkaroon ng ganitong hatol na inutusan si Hafsa na patayin yung nangkulam sa kanya.
فصح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم عمر وابنته حفصة وجندب. So itong tatlo na ito ay pawang mga dalil, mga hadith na sahih, ibig sabihin na pagtibay na sahih, hindi daif, hindi maudu na mga hadith. At syempre sarih. Sarih ibig sabihin malinaw, direkta na dalil na may parusang kamatayan para sa sinumang mangkukulam. So ito yung mga dalil na hinahanap natin sa maraming mga gawaing pagsamba, mga paniniwala. Ay hindi lang marami, lahat. Ito mga dalil na hinahanap natin, dalilun sahih at sarih. Nawala ang sino man sa mga ahlul bid'ah kapag tinatalakay nila yung Maulidun Nabi, Nisfu Sha'ban, at iba't iba pang mga bid'ah na kanilang inimbento. Meron silang mga hadith, oo, pero wala silang napagtibay na anuman mula sa mga hadith na yun na ito ay sahih o ito ay sarih, malinaw. Diba? Halimbawa, katatapos lang nung Maulidun Nabi nila, ang dami nilang katwiran. Marami silang binibigay na hadith na kinilala daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa yung birthday niya. Pag tinanong mo paano, nagpasting si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi sinabi niya pinanganak siya ng Monday, kaya nagpa-fasting siya ng Monday. O hindi yun sarih na hadith. Oo, sahih na hadith yun, no? O sahih, pero hindi siya sarih o direkta na hadith. Tapos ngayon, tatanungin mo sila, nagpasting pala ba't kayo nagpa-party? Di magpasting kayo kung gusto nyo mag-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala silang may bigay na sarih na hadith. Tandaan niyo yung dalawang salita na yun. Ang dalil natin kung ito ay galing sa mga hadith ay dapat sahih at sarih. Sahih, tama, hindi daif, kumbaga, at syempre sarih, direkta, malinaw, prangka, na hadith na walang paligoy-ligoy o mapagkakamalian na mabibigyan ng maling kahulugan o ibang kahulugan. So tatlo ito na hadith. Ngayon din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin, Surah Al-Baqarah verse 102, Walaqad alimu law minashtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Nalaman na nila na sino man ang tatangkilik dito ay wala silang anumang bahagi sa araw ng paghuhukom. So tingnan natin itong Surah Al-Baqarah verse 102. So dito sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung kabuuan actually ng ng aya. Ito ng kabuuan ng aya tungkol kina Harut wa Marut. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Sinundan daw ng mga tao ang mga ipinapahayag ng mga demonyo sa panahon ng paghahari ni Sulaiman alayhis salam. So yung mga demonyo, yung mga satanas, sila ay nagpakalat ng salamangka sa mga tao. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru. So pinagtanggol ni Allah si Sulaiman alayhis salam sa salamangka. Sinabi ni Allah, hindi nawalan ng pananampalataya si Sulaiman, bagkus yung mga demonyo, sila ang nawalan ng pananampalataya. Actually, totoo nga ito. Kasi ngayon, katulad na lagi ko nababanggit, sa occultism o doon sa karunungang itim, marami sa mga bagay dito iniuugnay kay Sulaiman alayhis salam. Kahit yung mga simbolo na ginagamit ng mga na mga may kaalaman sa karunungang itim, ang marami dito iniuugnay nila kay Sulaiman alayhis salam. Ito rin ginamit ni Sulaiman alayhis salam pagka gagamitin niya yung isang demonyo, ito yung simbolo, pag yung isa pang demonyo, ganitong simbolo. Kaya nga nagkakatulad siya sa yung ngayon nanonood na ako ng Naruto, tsaka yung iba pang mga mga anime, di ba? Meron sila mga dinodrawing ng mga simbolo. Kahit sa mga ninja, may mga kasi sa Shintoism at kahit doon sa sa ibang uri ng Buddhism, meron silang ginagawang mga ritual. Nagkakahawig sila ng paraan kung paano nila tinatawag yung espiritu na tutulong sa kanila na magbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Magbibigay sa kanila ng
kapangyarihan. Kahit yung Dragon Ball, bandang huli, ganun din eh. Merong elemento na nasa labas ng katawan nila na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan. Bandang huli, demonyo, sa demonyo lahat yun. Hindi maganda yung tao ay tumatangkilik o hayaan niya yung anak niya na tumatangkilik ng mga ganito na mga palabas. Lalo yung mga horror, walang katuturan yung marami sa mga horror. Pinatigil ko na yung mga anak ko manood ng horror eh. Yung kung meron man kami papanoorin na horror, yung mga Indonesian. Kasi mapapaliwanag mo sa akida na ayan, ginagawa nila yan kasi may ganitong turo, pero mali yan, ganito, tama, may batayan yan, Pero yung ibang mga horror, puro kathang isip talaga. Siguro nangyayari, pero mahirap ipaliwanag sa bata. Ngayon yung bata, nood ng horror, utusan mo, ang hirap na utusan. ang hirap na utusan kasi sabi mo, madilim na, may kapre o Huwag niyong tangkilikin yung mga horror. Di ba dati yung lalo na yung Magandang Gabi Bayan, pag araw ng mga patay. So ngayon inuugnay nila kay Sulaiman yung sihir. Pero si Allah pinagtanggol ni Sulaiman alayhis salam. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Yung mga satanas, yung mga demonyo, sila ang talagang nagtuturo sa mga tao ng Salamangka. Hindi si Sulaiman alayhis salam. At ang Salamangka ay natutunan ng mga tao ayon sa kung ano ang ipinahayag sa dalawang anghel sa Babil, ang tinutukoy dito na Babil, yung Babylon, na doon nga nakulong yung mga Hudyo ng hubigit kumulang 100 taon. 100 years silang nakakulong doon sa Babylon. Nasakop kasi ng Babylonian Empire yung pati Palestine. Si Nebuchadnezzar ang nakasakop doon. Nakalaya na lang sila nung si Cyrus the Great. Natalo niya yung Babylonian Empire, si Cyrus the Great ng Persian Empire. Natalo nila si Nebuchadnezzar, yung Babylonian Empire. Kaya nakalaya yung mga Hudyo. Kaya yung mga Hudyo hanggang ngayon, tumatanaw sila ng malaking utang na loob kay Cyrus the Great. Noong 2017, nagdeklara si Donald Trump na ang Jerusalem daw ang capital ng Israel. Hindi naman natuloy yun kasi maraming kumontra eh. Sa tuwa ng mga Hudyo, gumawa sila ng pera, ng coin. Nandun sa coin nila, mukha ni Donald Trump at mukha ni Cyrus the Great. Kasi tinuturing nila itong dalawang tao na ito na nagdulot sa kanila ng salvation. Kung nagligtas sa kanila. Paniniwala na lang nila yun. Pero nga dito, with regards to sa tinatalakay natin, ang marami sa mga Salamangka na natutunan ng mga Hudyo, natutunan nila sa Babylon. Kasi nga ang relihiyon sa Babylon, paganismo talaga. Katulad ng kung ano yung umiiral sa panahon ni Ibrahim alayhis salam. Kasi ang Babylon, yun din yung Iraq ngayon. At si Ibrahim alayhis salam, pinanganak siya doon sa Ur, at yung Ur, nandun din sa Iraq. So nga, pinadala yung dalawang anghel na ito para maging pagsubok din sa mga tao. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. At hindi raw sila nagtuturo ng Salamangka sa sino man, liban na lamang nasasabihin muna nila, kami ay pagsubok lamang. Huwag kayong mawawalan ng pananampalataya. So, ibig sabihin nito, ituturo nila pero may disclaimer, may babala. O gusto mo bang matutunan to? Magiging kafir ka. So, yung mga gusto talaga ng Salamangka, sila, kinuha nila yon out of their discretion na, sa kanilang kalokohan na. Walang sisihan, kumbaga. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. At pinag-aralan nga ng mga tao mula kina Harut at Marut at syempre mula sa mga demonyo na rin na nauna nang nagturo ng Salamangka, na natutunan nila mula sa kanilang dalawang anumang maghihiwalay sa lalaki at sa kanyang asawa. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Pero syempre bandang huli,
Walang mapipinsala ang salamangka o anumang pangkukulam sa sinuman. Wala silang mapipinsala na sinuman liban na lang sa pahintulot ni Allah. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Ang pinag-aaralan nila ay ang mga bagay na makakapinsala lamang sa kanila at hindi magbibigay ng pakinabang. وَلَقَدْ أَلِمُوا لَمِنَ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. At nalalaman na nga ng mga nag-aral kina Harut at Marut, kasi nga sinabihan na sila na sino mang kumuha, bumili ng salamangka ay wala siyang bahagi na sa kabilang buhay. Ibig sabihin, wala, impyerno na talaga siya. Wala siyang makakamit na kabutihan sa kabilang buhay. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum, tunay na napakasama nang binili nila na ang bagay na ito na binili nila, ang ipinagpalit nila yung kanilang mga kaluluwa o ang kanilang mga sarili. Napakasama nang ipinagpalit nila sa kanilang mga kaluluwa. Kasi dito, yung anfusahum, dito, maaring ang tinutukoy dito, nafs, yung pagkatao mismo ng tao o yung mismong kaluluwa niya. Yung nafs. Kaya nga yung lagi ko nababanggit, yung pagbebenta o pagsasanla ng tao ng kanyang kaluluwa sa mga demonyo, yun ay saan yun ang pagkatuto niya ng salamangka. Pangkukulam, mahika, panghuhula, panggagayuma, mga anting-anting, lahat ng yun ay pagbebenta ng tao ng kanyang kaluluwa sa demonyo o kay Satanas. Yun nga, wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Napakasama ng ipinagpalit nila sa kanilang mga sarili. Napakasama ng binili nila sa pamagitan ng kanilang mga kaluluwa kung kanila lamang nalalaman. At yun nga yung karugtong nito sa 103, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ. Kung sila'y nanampalataya lamang at umiwas sa kasamaan ng pangkukulam, ang gantimpala nito ay mas mainam kaysa sa ano paman. Ang gantimpala na makakamit nila sa pananampalataya at pag-iwas sa salamangka, ang gantimpala mula kay Allah ay mas mainam sa anumang bagay, law kanu ya'lamun. Inulit yung law kanu ya'lamun, kung nalalaman lamang nila. So ito yung nabanggit dito na aya. So dito may karagdagan ng paliwanag, bayyin marja ad-damir fi alimu washtarahu wa ma huwa al-khalaq. Marja ad-damir fi alimu ila al-yahud. So doon sa tafsir, ang tinukoy ng mga tao na nag-aral ng salamangka, kasi yung tinutukoy dito sa timeline dito yung panahon ng mga Hudyo sa Babylon. So yung alimu na tinutukoy dito, yung mga nag-aral ng salamangka, ang mga Hudyo specifically. Pero syempre, sa pangkalahatang kahulugan ng aya, sino mang nag-aral ng salamangka o pangkukulam, karunungang itim, sila na yung ganito. Sila na yung bumili ng salamangka sa pamagitan ng kanilang mga kaluluwa at wala silang mapapala rito na kahit na ano. Dahil nga ishtarahu ila sihri ay ikhtarahu o istabdalahu bi kitabillah. Na tinukoy din dito sa aya na ito ng Quran, ishtarahu sa kahulugan na ipinagpalit nila ang aklat ni Allah sa salamangka. So sa halip na mag-aral sila ng Torah, nag-aral sila ng salamangka. At yun nga, isa ito sa mga dahilan kung bakit wala na yung original din talaga na Torah. Wala na yung original na Torah. At ang Torah na hawak-hawak ngayon ng mga Hudyo, hindi rin sila nagkakaisa. Alin ang original na Torah? At ang Torah nga na meron sila, yun yung version na natipon na lang doon sa Babylon. At hindi na yun yung Torah nung panahon ni Musa alayhis salam. At yung khalaq na tinutukoy dito, nasib, kumbaga bahagi o parte sa araw ng paghuhukom o doon sa kabilang buhay. Na dito nga sa pangkalahatang kahulugan ng aya na ito sa tafsir nito, sinabi ni Allah sa paliwanag dito, yaqulu ta'ala wa laqad alimal yahudu alladhina istabdalu bis-sihri an mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam anna as-sahira la nasiba lahu fil akhirah. So
So isa rin pala sa mga tafsir dito, yung Hudyo na tinutukoy dito, yung mga Hudyo din nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin hanggang sa panahon na yon, sinasabuhay pa rin nila yung Salamanca katulad ng kung paano nila itong isinasabuhay nung unang panahon. So tuloy-tuloy sila sa pagsasabuhay sa Salamanca. Kaya ngayon yung nangkulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually si Labid, Hudyo rin yun. Yun ang kulam sa kanya. Sila talaga yung hanggang sa panahon natin ngayon ay may tangan na ng kaalaman sa Salamanca. Yung nga, kung nabalitaan nyo ba yun, yung mga sumabog na pager tsaka walkie-talkie ng Hezbollah. Pinasabog nila sabay-sabay. Nung Biyernes, yung pinasabog nila mga pager ng Hezbollah kasi hindi sila gumagamit ng cellphone eh. Una, ang akala ko, nahack siguro ng mga Hudyo yung pager kaya napaputok yung battery. Pero hindi pala. Doon pa lang sa factory, tinaniman na nila ng bomba yung mga pager tsaka yung mga yung mga radyo na dineliver sa Hezbollah. So ganun sila katindi. Ngayon kung isipin natin, may kinalaman man doon yung karunungang itim o wala, matindi pa rin talaga sila. Napaka-tindi nila. Kung na-master na nila itong dunya. Na-master na nila itong dunya. Sa panahon natin sa nila mga Hudyo, silang nangunguna sa lahat ng teknolohiya. Sa cybersecurity sila, sa internet sila. Yung mga kumpanya ng mga antivirus, lahat yun Hudyo eh. Lahat Hudyo yung namamahala. Tapos sa medisina, mga Hudyo. Laging nananalo sa mga Nobel Peace Prize, Hudyo. Mga artista, Hudyo. So, nangunguna na sila ngayon sa buong mundo sa maraming mga bagay. So, nga, nalalaman ng mga Hudyo na ipinagpalit nila ang pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Salamanca, na ang mangkukulam ay wala siyang mapapala sa kabilang buhay. So kahit yung mga Hudyo pala nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila rin yung tinutukoy dito sa ayah na ito. Wa tufidul ayah tahrimus sihr wa waidus sahir. At ang ayah na ito ay nag-iiwan ng aral sa pagbabawal ng Salamanca at pangaral laban sa mga Salamangkero. Alhamdulillah. So ito yung ilang bahagi ng ng pagtalakay dito. Kasi mahaba itong chapter na ito tungkol sa sihir. Mashallah, kasi ginawa talagang detalyado ni Sheikh Abdullah bin Jarilal rahimahullah yung pagtalakay dito. So tutuloy pa natin ito inshallah next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.